dito sa ating title ng utang ng Pinas ay 16.31 trillion pesos na. Ayan po yung ayon sa nalatalang balita na ang utang po ng Pilipinas ay nagkakahalaga na ng 6.31 trillion pesos. And if I am not mistaken, pag pinaghati-hati po natin yan, dahil tayo po'y lahat kasali riyan, lahat tayo ay magbabayad dyan sa utang na yan. Pag inutang po ng gobyerno, hindi po ibig sabihin, utang lang po ng gobyerno yan. Utang po yan ng lahat ng Pilipino. Bahagi po tayo sa pagbabayad dyan gamit ang ating mga buwis na nagmumula sa ating income, sa trabaho, sa negosyo, sa hanap buhay. Dyan po kumukuha ng pambayad, yung tinatawag nating debt servicing. So makikita ninyo, yung utang ng Pilipinas ay 16.31 trillion na. At mahalagang pag-usapan natin dahil papalapit ang halalan, ito dapat ang ating mga pinag-uusapan at gawing batayan sa pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 2025 election. Alam ho ninyo, importante na ang gawitin nating treatment dito sa nalalapit na halalan, tratuhin po ninyo lahat, senador, kongresista, gobernador, mayor, board member, konsehal, lahat po. Pati ho yung mga aspiranting kagaya ko, aplikanteng pagka-senador na katulad ko, gamitin po ninyo itong midterm election bilang mga employer na mga nag-a-apply ng posisyon sa gobyerno. Yung mga katulad ng mga mambabatas na hindi naman ho sinangguni sa kanilang nasasakupan, sa kanilang distrito, yung pagpirma ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara na napakahalagang dokumento, panahon na po na sisantihin ninyo yung inyong mga trabahanteng kongresista na basta-basta pumirma diyan sa illegal, invalid, and unconstitutional impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po dahil walang kapangyarihan ang Kongreso na mag-initiate ng impeachment laban sa mga impeachable officers. Wala po tayong pagtatalunan doon. It is within the inherent powers of the House of Representatives to initiate exclusively to the exclusion of the Senate. Sila lamang ang maaaring mag-initiate ng impeachment complaint. Subalit, kahit ito'y natatanging kapangyarihan ng mababang kapulungan, natatanging kapangyarihan ng mga kongresista, meron pong tamang proseso at batayan na dapat po'y sinusunod at rinerespeto nila. Dapat patuloy na ginagalang at rinerespeto ang saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas na dapat yung complaint ay verified impeachment complaint. Malinaw po yan, nakasaad sa Article 11, Section 4. At malinaw din po yan sa Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Ano yung ibig sabihin ng verified impeachment complaint? Dapat ito ay true to the best of their knowledge o kaya ay personal knowledge at base sa mga authentic records or document. Nabalangkas po natin dito yan. Kaya lang mahalaga na pumili po tayo ng ating mga bagong trabahante ngayong darating na halalan sapagkat tingnan po ninyo yung ating title. Utang ng Pinas, 16.31 trillion pesos na. Napakalaking pera. At ang ating taunang budget ay palaki ng palaki. This year is 6.325 trillion pesos. At next year, ang itinakda nilang target budget amount nila ay 6.8 trillion pesos. Laging deficit ang national government. Yan nakakatiyak po tayo dyan. Laging kapos sa kita, sa revenue, sa koleksyon ng national government. Kaya kung ano man ang kulang sa ating taunang budget, uutangin po iyan ng gobyerno. Not unless there will be a new tax scheme or method na pagkukuhaan nila ng pera o kaya ay magkakaroon ng improved and efficient tax collection, higit na malalagpasan yung taunang koleksyon, liliit na lang yung deficit. But magkakaroon pa rin ho ng deficit. So, mahalaga na pumili tayo ng mga senador at kongresistang ihahalal natin sapagkat dyan ho dumadaan yung ating taunang budget. At kinakailangan prudent
o masinop ang gobyerno sa budget planning, programming, proposal, spending hanggang sa execution, hanggang audit. Alam naman ho natin kung ano nangyari. Pasensya na huli kayo sa boses ko ha. Alam naman ho natin lahat anong nangyari, anong ginawa dito sa 2025 budget. Nagpasa ng mga blankong, nagpasa ng nataunang budget base sa mga blankong item sa Bicameral Conference Committee report. Yung Bicameral Conference Committee report, yan po yung nagiging basihan at sandigan ng ating taunang budget. Ngayon, kung blanco yan, paano tayo nakapagpasa ng ating taunang budget? At higit po riyan, kinakailangan, yung lagi ko sinasabi, we cannot allow the government and the people running our government to spend more than what we earn. We cannot have a budget more than what we actually collect. Sapagkat magiging mauwi po tayo sa deficit. Paulit-ulit po nating magiging problema at paulit-ulit po tataas ng tataas yung ating national debt, yung ating sovereign debt. Sa ngayon ay 16.31 trillion pesos na. Kaya mahalagang pag-uusapan natin paulit-ulit yung budget. Kung paano nasa laula yung proseso ng saligang batas at makikita naman natin doon sa argumento sa PhilHealth, pinipilit ng abogado ng gobyerno na walang jurisdiction, essentially walang jurisdiction or authority ang Korte Suprema o anumang korte na pag-usapan balangkasin at siyasatin ang problema ng PhilHealth dahil yun daw po ay naaayon o base sa wisdom ng Kongreso. Mali naman ho yata ang pagkaunawa yun sapagkat meron na po kasing existing Republic Act yung syntax law na siya ang pinagkukuhaan ng funding ng PhilHealth o yung Universal Healthcare Law. So tapos na po yung wisdom doon Nung naipasa na yung batas, tapos na yung wisdom ng legislative. Enforcement, implementation, execution na lang ho. Hindi sinunod ng Kongreso, nung kinuhaan nila ng 60 billion, dapat po yan ay 89.9 billion. Subalit nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, kaya 60 billion na lamang ang nakuha nila. But in the course of the oral argument that somehow I'm able to follow kahit busy po tayo sa kampanya, napapakinggan natin na tila ang direksyon ng gobyerno, ng abogado ng gobyerno, ay mauwi ito sa tinatawag nating political question doctrine. Meaning, sa batas, ay hindi pwedeng siyasatin o uriratin o tanungin ng isang co-equal branch yung wisdom ng isang kagaya ng legislative department. Hindi sila pwedeng tanungin doon sa wisdom ng ginawa nilang aksyon. Subalit hindi na po ito kasi pagpasa ng batas. Meron ng batas na existing, yung syntax law, kung saan 80% noon ay nakalagak automatic pang pondo ng PhilHealth. Kaya hindi pwedeng kunin yung pera ng 60 billion ng PhilHealth at lalo ngayong taon hindi rin pwedeng bigyan ng zero funding or zero budget or zero allocation or appropriation ang PhilHealth. So hindi na po wisdom yun. Kaya lang doon pinipihit at tinatahak ng abogado ng gobyerno yung kanilang argumento.